Good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman kami sa Kapihan sa Malayan. At tulad ng dati, tayo po ay mag-uusap-usap o magkuro-kuro sa mga nangyayari sa ating lipunan. Tulad ng dati, kasama ko na naman si partner Edwin Bautista. Yes. Muli po, magandang umaga sa inyo pong lahat. Naimbag bigat, kada kayo amin hapong kakailyan, ito'y po surubyo, yad si kayo ran amin, tating tanagagi, luyag na Pangasinan, masanto siya kabuasan, si kayo namin. At mga kaibigan, medyo nawala po tayo ng ilang episode ng ating palatuntunan. Gawa nga po ng ito ay karamdaman. Ito pong ating health condition. Naku, mag-ingat po kayo dahil ang dami pong nagkakasakit ngayon. Partner, dengue. Yes. Dengue. Oo. Alam mo, partner, bumili ako minsan ng gamot sa parmasya. Ilang butika na po ang napuntahan ko. Ubos ang paracetamol. Walang stock. Wala. Sa dami ng naglalagnat, trangkaso, wala kang mabiling paracetamol. Meron yung mga generic na gamot. Ay nako mga kababayan, mag-iingat po kayo. At sa nga pala, bago tayo magpatuloy, muli binabati natin ang mga kababayan natin dyan sa abroad. Yes. Kayo din po, kung saan man panig po kayo ng mundo, mag-iingat po kayo lagi. Kasi alam nyo naman po yung variant ng COVID ay mas delikado daw ito. At kahit dito sa bayan nating Pilipinas, tumataas ang bilang ng mga na-i-infect ng kalaban na hindi nakikita. Masyadong nakakatakot. At saka partner, tinan mo, ibinalik ang lockdown sa Metro Manila. Yes. Kaya hindi lang Metro Manila, pati yata ibang karating nilang probinsya apektado. Kaya nako, iba yung pag-iingat po mga kababayan. Talagang ito pong problemang ito hanggang ngayon talagang pataas pa rin po ng pataas. Although andyan na po yung bakuna na dumarating pakunti-kunti, talagang andyan pa rin po. Sa maganda at partner, medyo tumaas na ang bilang ng mga nabakunahan sa buong bansa. At sana ang pamahalaan nating nasyonal na pamahalaan talagang pag-ibayuhin nila ang pagkuha ng bakuna. Kasi yun lang ang tanging lunas talaga, partner. Walang iba Walang iba talaga. Yan na lang ang natitirang pag-asa natin, mga kaibigan. Sana bago magpasko, partner, dahil ito, August, next month, birth na, partner. Ilang araw na lang, birth na. Pasko na. Makakarinig na tayo ng mga jingle bells sa radyo. Ayan, diba, partner, Kaya sana bago magpasko ay mabakunahan na lahat ng ating mga kababayan para makakilos na tayo ng normal. Tama. Ayan. Dalangin natin. Sana po ay gumanda na itong ating sitwasyon dahil talagang grabe na po ang hirap sa mga barangay, partner. Grabe talaga. Nag-iikot-ikot ako, partner. Kahapon na ramdam yung hirap sa talagang walang ang mga tao walang hanap buhay. Wala. Tulad ngayon, kahit dito sa hotel, partner, yung mga trabaho dyan sa labas, ay 3 linggo nang natigil gawa ng ulan. Ulan. Hindi naman sila makapagtrabaho. So, stop muna. Nakakawa yung mga kababayan natin. Talaga. Walang ayuda. Na dumarating. Pero speaking of ayuda, partner, ito pala, bago natin pag-usapan yung ayuda, binabati ko rin pala yung mga partner, yung mga
marami na rin pala tayong mga palaging nagmo-monitor ng ating program. Ay, ganun ba? Oo. Sa mga nagmo-monitor ng aming palatuntunan na mayroong hindi magandang hangarin, kundi siraan. Ito pong ating palatuntunan. Ay, naku naman. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Makinig kayong mabuti. Mag-monitor kayo. I-record nyo. Hindi na pala kailangan i-record dahil kung naman ito. Nandyan naman eh. Nandyan na, oo. Pero ito lang, ang masasabi natin, kung itong ating tinatalakay dito ay gusto po ninyong gamitin sa pagpapalapad po ng inyong mukha sa pagpaparating ng hindi po tamang impormasyon sa inyong amo para lang kayo maging bida sa paningin ng inyong amo dahil kayo nga ay numero 1 na sip-sip dyan. Oo, tama. Yun ang tawag doon eh. Oo, partner. Ayusin nyo naman yung pagre-report ninyo. Hindi yung gusto niyo kaming sirain. Magpalapad kayo ng papel. Mali-mali naman yung inyong pinaparating. Nilinawin ko lang, partner. Yes, ito pong programang ito ay nabuo na ang tinatayong layunin ay makapaghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Iyan lang po ang tanging layunin ng programang ito. Alam ko, may mga tao dyan na hindi masaya, hindi nasisiyahan sa ginagawa natin. Pero ganyan po talaga sa ating lipunan. Yes. Lalo na, partner, yung mga nababatikos natin. Kaya nga, di ba, partner, mayroong television, mayroong radyo, maski nga si Presidente Duterte, nababatikos. Minumura pa. Di ba? Kung minsan, di ba? Pero ganyan talaga ang ating lipunan. May demokrasya po tayo na pag-usapan ang mga bagay-bagay, ibigay ang ating, ilabas ang ating mga opinyon. Tama yan, partner. Di ba, partner? Ito pong social media, isa po itong form ng medium para pwedeng gamitin sa pagpaparating ng kaalaman, informasyon sa ating mga kababayan. Tama yan, partner. Na ito ay hindi po paninira. Hindi po ito parang ginawa namin para sirain ang isang ikangay opisyal ng bayan. Kundi ito po ay sinasabi namin ayon sa mga pangyayari na ito po ay nagaganap dito po sa ating bayan. Partner, ayuda. Okay, go. Speaking of ayuda, ito mga kaibigan, magmula po nung buwan ng Enero, pumasok ang 2021. 8 buwan na yan, partner. 8 buwan na ang nakalipas. Walang tigil itong grabing sitwasyon po natin sa pandemya. Sa ibang bayan, partner, sa ngayon, ay talagang tuloy-tuloy, maganda yung serbisyong pinapakita ng kanilang lokal na gobyerno. Opo, maganda. Sabi namin dahil andyan po yung mga ginagawang aksyon, pagtulong ng mga namumuno dyan. Nandyan po yung kung paano nila tingnan itong kanilang mga kababayan. Yung sitwasyon na nagkakasakit. Kalagayan ng kanilang mga kababayan. Yan. Nariyan ng paglalagay ng kanilang mga quarantine facilities. Nandyan kung paano gawin yung contact tracing. Nandyan
yung kung paano magbigay ng ayuda Oo. sa kanilang mga kababayan. Pero partner, ito mga kaibigan, ang sinasabi Mm. at ito ay karaingan mga kaibigan Ng ating mga kababayan. ng mga kababayan po natin dito sa Pusurubyo. Napakaraming yan, partner. Yes. Bakit daw po wala man lang maramdaman na ayuda, tulong mula sa lokal na pamahalaan ng ating bayan? Marami pong klase, marami pong klase ng ayuda. Nandyan na nga po, like nung nakaraang linggo, yung ayuda, tulong ng national, partner, sa mga tuda, sa mga na-displaced na workers, sa mga small and medium enterprises, yung mga nandyan po yung ayuda ng national government. Maganda po yan na naibahagi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga sektor na yan. But ang dumadaing, partner, sa mga kababayan natin sa barbarangay, yung mga kababayan natin dyan, wala nang maisaing. Wala nang maisahing. Totoo. Bakit sa ibang bayan, sabi nila, nakakapagbigay kahit man lang 2 kilong bigas. Uray man lang kumamit, 2 kilo nga. Kung may isang sardinas. May isang sardinas, isaang da. Lalo na yung partner, may mga mahihirap na barangay. Yes. Di ba? Yung mas maraming bilang ng mahihirap. Yung below poverty line. Yes. Na tawag nila. Yung mga poorest of the poor. Poorest of the poor. May mga barangay na napakarami ang bilang niya. Napakarami po niyan. Yung ibang barangay, medyo nakakaangat ang buhay ng mga buwan dyan, mga citizen nila, mamamayan nila. Pero yung mga ibang barangay partner, nakikita ko talaga, sobra. Grabe. Minsan nga, partner, merong 2 beses na lang kumain. Kung kumain. Yung pinagsasabay na yung almusal, tanghali. Pagbanbansagan dan, piman, apo. Tapos tirabi, amang malamda. Ganyan po, katindi ang hirap ngayon, mga kaibigan. Alam mo, partner, ganito may narinig ako doon na sana, eleksyon na, lalabas na daw yung mga kandidato para mamigay. Yan nga, partner. Kasi hirap na daw sila. Grabe, talagang ganyan po ang kaisipan ng mga tao. Ng mga tao ngayon dahil sa ramdam nilang hirap. Imagine po ninyo, sabihin nilang sana eleksyon na para mayroon ng waras. Agay mo kilatan. Piralos binos mat saray kabalayan. Pero marakal saray kabalayan tayo. Marami po, ganyan na po ang kanilang kaisipan. Sa tindi po ng hirap ngayon, mga kaibigan. Talagang pero yan, partner, yan ang isa sa mga dapat na mawala sa ating kultura. Yung waras. Darating ang araw, mawawala yan. Mawawala sana yan pagdating ng araw. Yan kasi ang partner napakasamang na-introduce dito sa ating bayan ng mga Nakakalungkot talaga, mga kaibigan. Partner, batiin natin yung mga kababayan natin yan sa Lingayen, yan sa Bimmalay, Bugalyon. Pupunta po kami dyan sa Huwebes para kumustahin ang mga member ng Kaaro dyan sa bayan ng Bugalyon. At pupunta rin po kami dyan sa bayan ng Aguilar para dalawin ang mga member ng Kaaro, Pangasinan. Kita-kita po tayo dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At
Partner, batiin din natin yung mga kababayan natin dito sa bandang Eastern, sa San Nicolas, San Nicolas, Singan, Singan, San Quintin, Natividad, Umingan, yan. Umingan. Talagang dagita kakailian dita kwa permi ti kwamit ikarkarat kadda piman. Sa ay partner, tapos siyempre, ito, panahon ng pagtatanim ng palay talaga. Yes, talaga. Kasi itong dumating nga itong walang humpay na ulan. Yes, Kaya sagana sa tubig ang mga bukirin ngayon. Mayroon kayang mga tulong, ayuda ang ang gobyerno para sa mga farmers para tulungan sila sa kanilang pagtatanim. May mga narinig ka ba, partner? Sa mga ibang bayan, partner, meron. Oo. Hindi na po natin babanggitin kung anong mga bayan-bayan yan. Pero marami ang nagbibigay ng assistance sa mga farmers. Nariyan po yung kanilang bini, nariyan din yung kanilang ikangay financial assistance. Ang alam ko, ang DA, mayroong mga programa yung mga yan na tulungan ng ang ating mga magsasaka. Mayroon, partner. Pinapadaan nila ito sa land bank. Yung loan ito with very minimal na interest sa mga farmers. Ang ano nga lang, problema, kung sa isang LGU, medyo mahina naman at kulang ang diseminasyon. Iimbitahin natin ang mga magsasaka, partner, dito sa Malayan. Itong hindi po matatapos ang linggo na ito, iimbitahin natin sila dito para makapanayam natin sila. Yan. Marinig natin ang kanilang mga karaingan kung meron man. At kung anong bagay ang magagawa nating ibibigay nating tulong sa kanila. Yan. Pwede natin silang ilapit sa provincial government para makahingi man lang kahit na sprayer, partner. Di ba? Okay, pagdating ng tagtuyot, pwede natin silang ihingi ng yung bomba, partner. Bomba, water pump. Kahit ngayon maraming tubig, hindi pa nila magagamit magano, pero pagdating ng tagtuyot, kailangan nila yung pump. Kaya iimbitahin natin, iniimbita namin ang presidente ng iba't ibang Farmers Association dito sa Puso Rubio. Dito po sa Malayan, isiset po natin ang araw. Pero hindi po matatapos ang linggo na ito. Kita-kita po tayo sa ating location dito sa Malayan. Okay, partner, bago tayo magpatuloy at commercial muna tayo.
umaga po mulit. Nandito ulit kami sa ating programa at ang oras na po ay alas 9:23 ng umaga. Hi pala sa ating nanonood na si Rowena Flores Guleng. Nagpapaano po siya. Yan. Si Steve Casulyar de Guzman. Dayo Nases, magandang umaga po sa inyo. Si Ma'am Vivian sa PASAP, magandang umaga rin po. Ayan. At nagpapa-shout out kababayan natin si Jennifer Vidal Kagiwa. Yan, hi. Yan, okay. Okay. Partner, yung mga travel advisory natin, umpisahan mo. Ang La Union. Partner, naghahanap na ng swab test. Nako. Mga kababayan, ang probinsya o lalawigan po ng La Union, nakapapasok lang po na impormasyon sa atin, ay nangangailangan na ng swab test bago ka makapasok sa teritoryo ng lalawigan ng La Union. Ang Baguio, partner. Ganon din ang Baguio, partner. So, ito ay La Union, hakbang nila para siyempre makontrol nila ang tuluyang pagpasok nitong variant ng COVID. Ilocos Sur. Ganon din, partner yan eh. Kasi Ilocos Norte. So, mga kababayan, paalala po, pinaalalahanan po namin kayo. Yung mga may planong bumiyahe sa mga lalawigan po na yan, kung hindi naman po gaanong importante ang mahalaga ang inyong sadya, ay ipagpaliban po muna ninyo. Pero kung kailangan naman po, mayroon talagang protocol na pinatutupad ang mga sa checkpoint ng mga probinsya na yan, talagang dadaan po kayo sa swab test. Swab test, kailangan dala mo. Papasok lang po na informasyon. Oo, yung resulta ng swab test. Oo. Si PNP Chief, pinapakinggan ko rin tungkol doon sa APOR, yung mga authorized person outside resident. Yes. Ang sinasabi niya, kahit na ikaw ay APOR, kung hindi ka naka-duty, halimbawa ikaw ay isang frontliner, medical, hindi ka naman naka-duty sa araw na yon, hindi ka authorized. Ito po ang pinag-uusapan natin sa mga under ECQ na lugar. Under ECQ po. Pero sa atin po, sa lalawigan ng Pangasinan, ay wala naman po tayo sa ilalim ng ECQ. Yes, sana wag nating paabutin na i-declare rin dito sa ating lalawigan ang ECQ. Ang itutulong po natin dyan ay mag-iingat po tayo. Ayan po, para hindi po dumami o kumalat ang affected ng variant na yan. Pero maganda rin, partner, sa isang banda, yung nako-contain yung isang probinsya. Kasi talagang nakokontrol yung labas-pasok ng mga tao. Nakikita po yan. Maganda po yan na gawin din. Tama. Paigtingin yung pong pagbantay sa border ng ating mga tama. boundaries. At saka, partner, ito pa. Speaking of yung mga karamdaman na ng mga, lalo ngayon tag-ulan, napakaraming dinggi, yung mga nagtatai, trangkaso, kung ano na yan. Ay, nananawagan po kami sa mga lahat ng RHO sa buong Pangasinan, lalo na po dito sa bayan ng Pusurubyo, ay siguraduhin po naman ninyo na mayroong mga gamot na available dyan. Importante yan. Yung mga sakit na kumakalat na yan ngayon, yung dinggi, pagtatai, trangkaso, siyempre yung mga kababayan natin, partner, walang pambili ng gamot. Yan. Didepende sila sa RHO. RHO, Oo.
Yung iba namang parmasya, kahit may pambili ka, nauubusan. Nauubusan. Tulad nga nung sabi mo kanina, Yan. na yung paracetamol, Wala na. wala kang mabili sa mga parmasya. So, nako, mga boss, mga ma'am sa RHU, siguraduhin po naman ninyo na mayroong available na gamot yung mga karamdaman na yan. Kasi nakakaawa po ang ating mga kababayan. Gamot. Di ba, partner? Tama yan. Oo, lalo na yung mga bata. At saka partner, ang alam ko, ang RHU namimigayan ng mga vitamina ng mga bata eh. Bata, oo. Di ba, partner? Vitamins. Oo, kasi ang mga bata pagka kulang ang nutrition. kanila, talagang sakitin yan ang mga bata. Yan, importante yung mga kalusugan po ng mga bata. Yan po ang yung partner na pag-uusapan natin. Kasi lagi tayong kung saan tayo napupunta. Yung problema ngayon, partner, sa mga daan, yung mga naglalakihang potholes. Grabe. Buti na banggit mo yan, partner. Buti na banggit mo yan. Ito doon po sa isang barangay. Barangay Mambal, partner. Mambal? Dito, Surubyo. Sa overseas. Yung dalawang tulay, partner. Nako. Tulay. Isang taon na yata yung butas na kasing laki ng bilao. Butas yung partner. Yan. Kasing doon mismo, sa gitna ng tulay. Tapos binlagyan lang nung una nakikita ko doon, partner, kawayan. Kawayan. Parang ginawang harang. Delikado. Delikado po yun. Diyos ko naman. Kasing laki lang naman po ng bilao yung butas. Doon sa ibabaw ng dalawang tulayan, partner. Yan. Yung tulay dito sa may una, yung bago ka pumasok sa papuntang Pugaro. Yan. Tapos yung una, papunta pa ron, papuntang San Jacinto. Partner. Mayroon pa rin. Ako, nananawagan po kami sa mga kinauukulan. At saka yung mga barangay council ng barangay Mambal. Ay tingnan naman po ninyo, marami na pong dumadaing nagsasabi ng kanilang pagkabahala na yung butas po na yan, na kasing laki ng bilao, ay mag-iisang taon na. Mag-iisang taon na, partner. Nako, matagal na. Dalawang simento lang yun lang kailangan, partner. Dalawang simento lang. Kunting buhangin Kasi kasing laki lang ng bilao Pero talagang wala. Nako. Wala talagang, parang bulag yung mga... Alam mo, partner, yung yung mga butas na yan, ang dami ng na-aksidente. Dito lang sa National Highway, kung ikaw ay halimbawa sa gabi, nakamotor ka, kahit sa araw, kung ikaw ay talagang hindi mo naiwasan yung butas na yan. Ang lalaki, partner, ngayon kasi dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Talagang sisimplang ka. At ikaw ay maring malagay sa kapahamakan. Kaya binabalaan po namin, pinaalalahanan ang mga kababayan natin gumagamit ng motorsiklo bilang mode of transportation nila. Iba yung pag-iingat po. Magsusuot po kayo ng helmet kasi ngayon po nagkalat ang mga butas sa kalsada. Minsan nga, partner, umulan. Yung butas kasi napupuno ng tubig. Correct. Hindi mo alam. Hindi mo makita. Na may butas pala doon. Correct. Dumaan ang dalawang motor. Nako. Excuse. Dumaan ang dalawang motor. Mabibilis. Tinamaan nila yung butas. Ay, nako. Inubo ang partner ko. Kaya ayan po mga kababayan, ang sinasabi po at pinag-uusapan namin dito ng partner Edwin ko ay iba yung pag-iingat po kasi dumami po ang nagkalat na butas sa kalsada maging sa highway.
diyan sa highway, sa tawag to, from mga provincial road, gawa nung tuloy-tuloy na pag-ulan, napakadaming lumabas na butas. Kaya kung minsan po, yung butas na yan, napupuno ng tubig kung umuulan. Sa gabi, hindi mo makikita. Yan. Di ba, partner? Kaya kung nakamotor ka at dinaanan mo yan dahil hindi mo nakita, ay delikadong sumimplang po kayo. Kaya ingat po. Ingat po talaga. Ingat. Itong partner, DPWH, Department of Public Works, taon-taon na yan, partner, na ginagawa. Kasi ano yan mayroong iba't ibang division ang DPWH. Mayroong maintenance division na yan ang trabaho. Alam mo, partner, alam natin yan nakita din natin kung paano ang corruption din yan. Ay, sobra dyan. Sobra. Oo. Kung ikaw ay chief ng maintenance, may pera din yan. Kung ikaw ay chief din ng construction, may pera din dyan. Grabe po ang talagang ano dyan, sa lalagyan nila, yung nilalagay, partner, na asphaltic, doon patching-patching, hindi rin nagtatagal Hindi rin nagtatagal. Kasi patching yan, partner. Talagang ano yan. Kumbaga, tempoy lang. Tempoy, oo. Sana, partner, kung na yung darating ang panahon, wala na yung asfalto sana. Semento na lahat. Maganda ang simento talaga. Kaya lang, partner, kung maayos ang pagkakagawa. Yan. Ito. Halimbawa, paggawa ka ng kalsada, simento, kinat-cut na yung budget. Napunta kayo ganito, napunta kayo ganon, yung ilang porsyento. Si contractor, ang gagawin niya, wala ng quality, partner. Wala na. Naalala mo, partner, yung tinibag na kalsada? Bagong gawa. Yung dito sa Bantugan. Di ba? Tinibag yun. Dahil ang naalala ko, parang nagalit yata si Congressman Munmon. Bakit pinagalitan sila ni Congressman? Bakit hindi maayos ang pagkakagawa? Hindi nasunod ang specification na naayon sa kontrata. So, ang ginawa ni Congressman, pinagalitan niya yung gumawa at nagpagawa, pinatibag niya, pinapalitan. Total replacement. Total replacement. Ganun. Buti nga, buti nasilip ni Congressman yun. Kung hindi, nako, talaga. Isang kalsada na naman na hindi magtatagal ng 1 taon o 2 taon, ay nako, Diyos ko Lord. Okay, so babalik po kami pagkaraan po ng ilang minuto.
bati ka lang na natin. Magandang umaga ho ulit. Nandito po ulit kami. Good morning, good morning. Balik po tayo, mga kaibigan. Partner, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin ng aking kaibigan dyan, si Councilor Carl Vega ng Bayan ng Mapandan. Yan. Councilor, magandang umaga po. At si Board Member Ming Rosario, partner, na Manawag. Magandang umaga po, sir. Kumusta po kayo? Baka may gusto kang batiin dyan, partner, mga kaibigan natin dyan. Yes, yung mga kabarangay po natin dyan, sa Palakpalak, binabati po natin sila. Medyo pasensya na po, sir, at inuubo pa rin po tayo Kaya, sa ating palatuntunan. Kaya't, nako. Bakunado ka na rin, partner, ano? Yes. Ganun din ako. Kaya medyo nakahinga-hinga ako ng konti. Pero ganun pa man, partner, ganito kapag bakunado ka na, huwag kang masyadong magkumpiyansa. Kasi mayroon pa rin, kahit bakunado na, partner, na-i-infect pa rin ng virus. Di ba? Kaya yung mga kababayan po natin na bakunado na yan, mag-iingat pa rin po kayo kahit po kayo ay naturukan na. Kasi ayon sa ating mga nakakalap na impormasyon sa Department of Health, kahit po bakunado ka na, meron pa rin chance na kumapit sa iyo ang variant, ang COVID-19. Yes. At saka yung kumakalat po na balita, yung fake news na sinasabi nila na kapag hindi bakunado, hindi pwedeng lumabas. Yan. Hindi pwedeng papasokin hindi pwedeng papasokin sa trabaho. Nako, huwag niyo pong paniwalaan yon. Hindi po totoo yon. At yung mga nagpapakalat po ng mga maling impormasyon na yan, ay itigil niyo po. Dahil hindi po maganda ang dinudulot niyan sa napaka-problemado na nating bayan. Fake news. Diba, partner, mayroong mga nagsasabi na kapag ka daw hindi ka nagpapakuna, ay darating ang araw, hindi ka raw papapasukin sa supermarket. Yan. Hindi ka papapasukin sa trabaho, sa bus. Ay hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Huwag po kayo. Pero ganun pa man po, hinihikayat namin na magpabakuna po kayo. Huwag po kayong tumanggi. Kung dumating po yung time na kayo na ang babakunahan, ay huwag po kayong tumanggi dahil kailangan po natin yan. Importante po yan. Importante po yan. Partner, may nagpapa-shoutout dito. Yan. Kababayan natin, anong sabi niya? Si Patrick J. Wupis Anwies. Magandang umaga rin sa iyo. Salamat sa panunood sa ating programa. Huwag po kayong magsawang manood ng ating programa para po kayo po ay ma-update sa mga iba't ibang nangyayari sa ating lalawigan, Pangasinan. Tulad ng sinabi ko, yan sa bayan ng Bugalyon at Aguilar, dadalaw po kami dyan sa ating mga member ng Kaaro, kababayan natin dyan, sa araw po ng Huwebes. Ayan, partner. Okay. Mga estudyante pala na naghahanda na sa darating na pasukan, mag-iingat kayo. Tsaka partner, pasalamatan natin ang mga tumutulong sa Brigada Eskwela. Partner, maraming salamat. Yung mga volunteer na tumutulong, maglinis, magpintura, sa mga mag-ayos at magkumpuni ng mga gamit sa eskwelahan. Kaya para sa Brigada Eskwela ay binabati namin po kayo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Gusto man po namin magtagal, kapos na po tayo sa oras. Okay. Mamamaalam na po ulit kami. Pero muling babalik sa araw ng Miyerkules. Mga kababayan, mag-iingat po kayo lagi. Paalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumangkilik po sa ating palatuntunan. Muli po tayong magkakasama sa susunod na araw po ng Miyerkules. Ang inyong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iwan po ng isang magandang umaga, bayan. Magandang umaga pala sa kaibigan natin, Mayor ng San Fabian,
sa mga tulong niya sa atin. Si Mayor Danny Agbayani, magandang umaga po, Apo Mayor, saludo ako sa iyo lagi. Ayan. Mga kababayan, paalam na po. Inat araw kayong,